Magandang araw sa inyo, Miss Sunako. Maraming salamat sa pagpili ng kwento ko para ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Gusto ko lang ilabas ang mga nararamdaman ko at para humingi ng payo sa inyong mga taga-subaybay. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Isabel, taga-Baclaran, 29 years old, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang teacher sa isang pribadong eskwelahan sa Pasay. May asawa at isang anak. Lumaki ako sa poder ng aking ama at mga lolo't lola. Hindi ko nakilala ang aking ina dahil ang sabi ng papa ay iniwan niya kami noong sanggol pa lang ako at sumama sa ibang lalaki. Hindi sila kasal. Alam ko ang pangalan niya pero wala siyang larawang naiwan kaya wala akong ideya kung ano ang kanyang itsura. Aaminin ko, hinahanap-hanap ko siya pero hindi ko sinasabi kay papa. Nag-asawa si papa noong 2 taon pa lang ako. Pero hindi ko kasundo ang babaeng pinakasalan niya, si Tita Olivia. Alam kong hindi ko siya tunay na ina dahil habang lumalaki ako, pinapalo niya ako at minumura kapag wala si papa. Nalaman ko na hindi siya ang nagluwal sa akin nang sabihin niya mismo sa araw na tinatawag ko siyang mama kapag wala si papa dahil hindi niya ako anak. Plastic siya kapag nariyan si papa. Akala mo ang bait-bait sa akin at mahal na mahal ako. Pero kapag nasa trabaho si papa, para siyang may 3 sungay sa sobrang sama ng ugali. Nahuhuli siya noon ni na lolo at lola sa mga ginagawa niya sa akin at sinabi nila iyon kay papa. Pero ayaw niyang maniwala. Mabait daw ang asawa niya. Nagkaisip ako na salat sa pagmamahal ng isang ina at atensyon ng isang ama. Mas lalong gumuho ang mundo ko nang pumanaw sina lolo at lola. Magkasunod lang silang namatay noong 2012. Wala akong naging kakampi sa bahay. Parating ang 2 anak ni papa kay Tita Olivia ang priority niya. Palagi kong kaaway ang panganay nila, si Sylvia. Madalas agawin ni Sylvia ang mga laruan ko mula pa noong bata ako. At kapag pinag-aawayan namin iyon, ay ako lagi ang kailangan magbigay dahil ako ang mas matanda. Nakalakihan niya na iyon, kaya maging ang mga personal na gamit na ako ang bumibili mula sa kinikita ko sa sideline ko ay inaagaw niya. Nagugulat na lang ako na suot niya na ang bagong bili kong blouse o ang lipstick na kinuha kong hulugan sa Avon. Gusto kong magpasensya pero nakakaubos ng dugo minsan. Napapatulan ko si Sylvia pero palaging siya ang kinakampihan ni papa kahit naman siya na ang mali. Hindi rin siya mautusan sa bahay. Walang alam gawin kundi ang magpaganda. Nagtitimpi na lang ako dahil sinasaktan ako ni Tita Olivia. Oras na nakatalikod na si papa. Ayaw niyang naaapi ang prinsesa niya. Sa murang edad, naranasan ko maging working student para pag-aralin ang sarili ko. Ginusto kong maging independent para wala silang maisumbat sa akin. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinapasok ko tulad ng pahulugang Avon at Tupperware. Pumasok din akong service crew sa Jollibee at nagtitinda ng kung ano-ano sa mga kaklase ko. Naitawid kong lahat ng iyon hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral nang dahil sa aking sariling sikap noong 2016. Nakapasok ako bilang isang guro sa isang pribadong paaralan at doon nakilala ko si Teo. Tiyuhin siya ng isa sa mga estudyante kong madalas niyang sunduin. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mabait siya, may maliit na negosyo at nagmula sa maayos na pamilya. Nasabi ko noon na maswerte ako dahil isang tulad niya ang nagkagusto sa akin.
Ilang buwan din siyang umakyat ng ligaw sa akin. Ang kinaiinis ko ay ang pagpapapansin ni Sylvia sa tuwing nasa bahay si Teo para manligaw. Nagsusuot siya ng maiikling shorts, saka aarteng nagwawalis, yuyuko at dadampot ng kung ano-ano. Napapansin ko ang pagkailang ni Teo, kaya minsan ay ayoko siyang papuntahin sa bahay. Sinagot ko siya sa 5 buwan ng panliligaw niya sa akin. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa. Ngunit, nagkaroon ng lamat iyon nang minsang nalobat ang phone ko, kaya hinaram ko ang sa kanya. Biglang lumabas ang chat ni Sylvia at nagsabing, "I miss you." Nanlalamig ang mga kamay ko sa nabasa ko. Binuksan ko iyon at nagulat ako sa laman ng chats nila. Matagal na silang nag-uusap at malambing ang mga usapan nila. Ang isa sa kinabigla ko ay nang makita ko ang picture nilang dalawa habang nakahalik si Sylvia sa pisngi ni Teo. Nanggigigil ako sa galit habang nakatitig sa picture nila. Kinumpuranta ko si Teo. Hindi ako nakapagpigil sa natuklasan ko. Sa lahat ba naman ng babae ay si Sylvia pa ang third party sa relasyon namin. Panay sorry niya sa akin pero hindi ko siya pinatawad. Walang kapatawaran ang pagsabayin niya kaming magkapatid kahit pa hindi kami magkasundo. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, sinampal ko si Sylvia sa harap ng papa ko at ni Tita Olivia. Nagulat sila sa ginawa ko, pero nakabawi si Tita at sinampal din ako. "Bakit bigla kang nananampal? Anong kasalanan ng kapatid mo?" Singhal ni Papa sa akin. "Bakit hindi niyo tanungin ang paborito niyong anak kung bakit ko siya sinampal? Kulang pa nga yan eh." Sagot ko kay Papa. "Papa, hindi ko alam kung bakit galit sa akin si Ate Isabel," sabi ni Sylvia habang umiiyak. "Hindi mo alam? Ha? Inahas mo ang boyfriend ko tapos hindi mo alam?" Natatawang tanong ko sa kanya. Ipinakita ko ang ebidensya na nakuha ko sa phone ni Teo. Kasalanan ko ba kung hindi kontento sa iyo ang boyfriend mo?" Nakangising tanong sa akin ni Sylvia. "Ang kapal talaga ng mukha mo, no?" Muli ko siyang sinampal ng pagkalakas-lakas. "Isabel, tama na. Huwag mong isisi lahat sa kapatid mo. Bakit hindi ang lalaki mo ang pagsabihan mo?" Sabi ni Tita Olivia. "Kakaiba kayo. Tinotolerate nyo ang pagiging ahas ng anak nyo. Pwes, magsama-sama kayo rito." Tinalikuran ko sila, saka ako nag-impake. Pinigilan ako ni Papa at nakiusap na huwag umalis, pero hindi ako nagpapigil. Nilayasan ko sila. Naghanap ako ng murang kwarto para makatipid ako. Habang nag-iipon, nakakita ako ng malapit sa paaralan. Doon ako natulog sa lapag at walang kagamit-gamit. Unti-unti kong pinuno ang laman ng inuupahan ko sa tuwing sasahod ako. Hindi ko pinapansin ang pagtawag ni Teo at ni Papa sa akin. Ayaw pa rin akong tantanan ni Teo at inaabangan ako sa labas ng eskwelahan. Nakipagkalas na raw siya kay Sylvia at ako ang mahal niya. Pero wala na akong tiwala pa sa kanya. Dahil ayaw akong tigilan ni Teo, ay naisipan kong mag-apply sa ibang school at pinalad naman akong matanggap agad. Sa school na yun ay sigurado ako na hindi niya na ako masusundan pa. Isang sakay lang din ang layo ng nalipatan ko mula sa inuupahan ko. Doon ko nakilala si Jeric sa bago kong pinapasukan. PE teacher siya at mas matanda lang sa akin ng 3 taon. Gwapo siya at mestisuhin. Malakas ang dating sa mga babae.
lalo na sa mga estudyante. Pero ako ang niligawan niya. Masipag siyang mag-abang ng out ko para ihatid sa inuupahan ko. Masipag din siya dahil bukod sa pagiging guro ay may computer shop din siyang inaasikaso. Naisip ko na wala akong makitang dahilan para hindi siya pagbigyan sa panunuyo niya. Sinagot ko siya pagkatapos ng ilang buwang panliligaw sa akin. Naging tampulan kami ng tukso ng kapwa naming mga guro at mga estudyante. Ang akala ko ay magiging mapayapa na ang aming relasyon. Pero mali ako. Isang beses na nagsimba ako sa baklaran ay nakita ko si Jeric sa labas kasama ang kapatid kong si Sylvia. Para akong sinabugan ng bomba dahil hindi ko maisip kung paano sila nagkakilala. Bangungot para sa akin ang kapatid kong iyon. Gusto ko silang kumprontahin. Pero may bahagi sa akin na ayaw lumapit sa kanilang dalawa. Napaatras ako saka lumayo. Sinubukan kong alamin kung paano sila nagkakilala at ano ang relasyon nila ngayon. Una kong hinanap ang Facebook account ni Sylvia. Nakapublic iyon. At nakakatawang hindi ko pa pala siya nabablock. Nawala sa isip ko dahil madalang akong mag-online. Nakita ko ang ilang likes sa post niya. At si Jeric iyon. Sinilip ko rin ang account ng boyfriend ko. At maraming heart reacts si Sylvia sa mga post niya. Hindi ko maisip kung paano sila nagkakilala. Muli kong binuksan ang profile ko saka sinilip ang huling post ko. Naroon ang picture namin ni Jeric 3 months ago kung kailan ko siya sinagot at may heart react si Sylvia. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang trip ni Sylvia. Para siyang stalker na ewan. Napapamura ako sa isip. Gusto ko silang mahuling dalawa para wala silang lusot. Nang sumunod na weekend na wala kaming pasok, nag-aya si Jeric na kumain kami sa labas at mamasyal. Doon ko naisip na silipin ang phone niya. Hiniram ko saglit para makitawag. Saktong nagbanyo si Jeric habang nasa mall kami at mahaba ang pila kaya matagal-tagal kong nakalkal ang phone niya. Chat agad ni Sylvia ang nakita ko. Nagkakausap silang dalawa at madalas na nagkakasundong magkita. Nagtiyaga akong hanapin kung kailan ang unang chat nila at 3 buwan na ang nakararaan. Si Sylvia ang unang nag-chat sa kanya. Nagpapadala si Sylvia ng pictures niya na pa-cute. Panay-puri naman si Jeric na maganda siya. Ibinalik ko kay Jeric ang phone niya, saka ako nag-ayang umuwi. Nabasa kong magkikita ulit sila kinabukasan para magsimba ulit. Iyon pala ang dahilan kaya hindi niya ako sinasamang magsimba. Hinuli ko silang dalawa kinabukasan. Sa harap pa lang ng simbahan ay lumitaw na ako sa harap nila. Ang galing! Napakahusay niyong mga ahas kayo. Natangising sabi ko. Namutla si Jeric. Kaagad kong sinampal si Sylvia. May ilang taong papasok sa simbahan ang nakatingin sa amin. Nakakahiya pero wala akong pakialam. Hindi ka na nahiya. Hindi ka na nakontento na inahas mo si Teo sa akin. Ngayon si Jeric naman? May sakit ka ba sa pag-iisip o ano? Galit na galit ako kay Sylvia. Teka, magkakilala kayo? Sinong Teo? Tanong ni Jeric. Ay, hindi ba nasabi ng hitad na to na half-sisters kami? At inahas niya ang ex-boyfriend kong si Teo? Sarcastic na tanong ko. Ano? Hindi ko alam. Siya ang unang nag-chat sa akin. At ang sabi niya, nagkamali lang siya ng sent ng message. Tapos ay nakikipagkaibigan na siya sa akin. Totoo naman, nabasa ko iyon sa chat history nila. Nabawasan ba ang kasalanan mo sa akin? Nang dahil sa hindi mo alam
na magkapatid kami? Nagloko ka pa rin. Cheater ka pa rin. Singhal ko kay Jeric. Nakipagkaibigan ka, tapos nagkikita kayo ng palihim. Sis, baka naman ikaw talaga ang may problema. Kaya ka naaagawan ng lalaki. Dalawa na silang nasusulot ko ng walang effort. Nakangising sagot ni Sylvia sa akin. Daig kasi ng higad ang maganda, sis. Sarkastikong sagot ko. Alam mong boyfriend ko si Jeric nang chinat mo siya, kaya nilandi mo. Nagbulungan ang mga nakikiosyoso sa paligid namin. Hiyang-hiya si Jeric habang mukhang proud pa si Sylvia sa pang-aagaw niya. Maganda kasi ako. Yun. Talaga ba? Maiksi ka lang manamit, sis. Pero hindi ka maganda. Hindi ka tuloy makapasok sa simbahan. Bawal yan eh. Itinuro ko ang maiksi niyang shorts. Nagtawanan ang mga tao sa paligid namin. Akma akong sasambalin ni Sylvia, pero inawat siya ni Jeric. Tama na yan, Isabel. Mag-usap tayo ng maayos, please. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Jeric. Nagloko ka at nakipagrelasyon ka rito sa babaeng to. Tapos na tayo. Tinalikuran ko silang dalawa. Masakit para sa akin ang ginawa niya, pero hindi ako nagpatalo sa emosyon ko. Katuwiran ko ay lalaki lang siya at makakahanap ako ulit ng lalaking magiging tapat sa akin at hindi ako lolokohin. Isang iyak lang ang binuhos ko para sa kanya. Tinawagan ko si Papa para sabihin sa kanya kung ano na naman ang ginawa ng magaling niyang anak. As usual, sinabihan ako na patawarin ang kapatid ko dahil isip bata pa at ako ang nakakatanda, kaya dapat ako ang magpasensya. Binabaan ko si Papa ng phone. Naisip kong hindi ko na lang sana sinabi sa kanya para hindi na sumama ang loob ko. Sa sobrang inis ko at sama ng loob ay pinagbablock ko silang lahat. Ayoko ni isa sa kanila ay may direct contact pa sa akin. Kahit sa Facebook, block ko na sila. Lalo na si Sylvia para hindi niya na ma-stalk pa ang account ko. Nag-private din ako ng account. Natatakot na rin ako sa ginagawa ni Sylvia. Kakaiba ang pagiging stalker niya at target agawin ang mga nagiging kasintahan ko. Kinikilabutan ako sa isiping baka parati siyang nakasunod sa akin at minamanmanan ako. Wala kasi siyang trabaho. Hindi siya nag-apply pagkatapos makagraduate ng vocational course. Puro pagpapaganda at pangiinis sa akin ang ginagawa niya. Stalker ang dating niya sa akin. Ang mas nakakatakot ay kung mananakit na rin siya. Pinalot ako ng kilabot habang iniisip na baka sinusundan niya ako sa kahit saan ako magpunta. May pagka-paranoid na ako pagkatapos noon. Misun ako. Ini-stalk ko na ang mga naniligaw sa akin gamit ang dummy account. Sinisiguro ko na hindi nila kaibigan o kilala si Sylvia. Nakakatroma na 2 beses maagawan ng boyfriend at kadugo ko pa ang ahas. Ilang buwan din bago ako naka-move on kay Jeric at naisipang sagutin ang isa sa mga manliligaw ko na si Henry. Para akong stalker bago ko siya sagutin. Inalam ko ang mga babae sa friends list niya. Inisa-isa kong tinignan ang profiles nila. Pati mga nag-react lang sa post niya ay tinitignan ko rin. Ganoon pala ang epekto kapag nakaranas kang traidorin. Aminado ako na naging toxic girlfriend ako. Inaalam ko lahat ng gagawin at pupuntahan ni Henry. Tinatanong ko kung sino ang kasama niya at anong oras siyang uuwi. Noong una ay natotolerate niya pa ako. Pero dumating sa punto na narindi na rin siya sa akin. Nagtalo kami hanggang sa hindi kami nagkibuan ng ilang linggo. Nagkabati rin kami at sinubukan kong bawasan ang pagiging paranoid ko.
Hindi ko nasabi sa kanya ang tungkol sa aking nakaraang relasyon at mga agaw ng kapatid ko dahil ayokong magkaroon ng puwang ang pangalang Sylvia sa pagitan namin ni Henry. Pero nakakatawa dahil magkakilala rin silang dalawa. Nasa date kami sa mall nang makasalubong namin si Sylvia. Nagbatian ng dalawa na siyang kinagulat ko. Tinanong ko si Henry kung saan sila nagkakilala at sinabi niya na nag-chat sa kanya ang kapatid ko. Ipinagtaka ko iyon ng sobra dahil na-block ko na siya. Kaya paano niya pa ako masustok? Ikinuwento ko kay Henry ang mga nangyari sa nakaraan ko at nangako siya na hindi niya i-entertain pa si Sylvia. Pinakita niya sa akin ang pag-block niya rito. Sinabi niya na nauunawaan na niya kung bakit ako ganon ka-paranoid. Siniguro niya sa akin na ako lang ang mahal niya at hindi siya mambababae. Naniwala ako sa kanya. Sinubukan ko ring magbago para sa kanya. Ayokong maapektuhan ang relasyon namin nang dahil lang kay Sylvia. Ikinuwento niya sa akin na ginugulo pa rin siya ng babae gamit ang iba't ibang account. Kaya hindi na siya nag-a-accept ng friend request kapag hindi niya kilala. May nakita akong 2 dummy accounts na walang laman. Pinagbablock ko ang mga account na iyon dahil baka kay Sylvia iyon. Gusto ko ng katahimikan at peace of mind. Makalipas lang ang ilang buwan, nag-propose sa akin si Henry. Sobra-sobrang kaligayahan ang naramdaman ko noon. Nakiusap sa akin si Henry. Nahihingin niya ang kamay ko kay Papa. Bilang respeto sa pagiging magulang niya, ay pumayag na rin ako. Isinama ko si Henry sa bahay ni Papa para ipakilala. Naroon si Sylvia, nakamasid at nakasimangot sa aming dalawa habang pinag-uusapan ang planong pagpapakasal namin. Nakabusangot din si Tita Olivia, pero wala akong pakialam sa kanila. Si Papa ang pinunta ko. Inasikaso namin ni Henry ang kasal. Pinaghandaan niyang bigyan ako ng engrandeng kasal. Imbitado ang maraming kamag-anak at kaibigan namin, kasama sina Papa. Ilang ulit kong sinabi kay Papa na huwag isama si Sylvia. Si Sammy na bunso namin, pwede pa. Pero nagmatigas ang hitad at umattend siya sa kasal ko. Ayokong masira ang mahalagang araw na iyon kaya pinilit kong huwag na siyang pansinin. Itinuon kong atensyon sa aking asawa. Natapos ng maayos ang kasalan. Dumiretso kami sa hulugang bahay na kinuha ni Henry sa Parañaque para sa aming bubuing pamilya. Ibinigay ni Henry sa akin ang access niya sa mga social media accounts niya. Hindi ko yun hiningi sa kanya. Kusa niyang binigay iyon sa akin dahil gusto niya na wala kaming tinatago sa isa't isa. Isang umaga, nagising ako sa chat sa kanya ng isang babaeng lumabas sa screen. Binuksan ko iyon at binasa ang ilang mensahe na hindi nire-replyan ni Henry. Creepy ang mga sinasabi nito na naiisip niya ang asawa ko. Gusto niyang makita, napupugian siya at kung ano-ano pa. Sinilip ko ang profile picture ng babae. Walang laman iyon maliban sa profile picture nito na buhok lang ang kita. May duda na ako kung sino iyon kaya na-block ko agad siya. Ang akala ko ay tapos na ang kalbaryo ko kay Sylvia. Pero mali ako. Isang beses na inimbitahan ako ng pinsan ko para dumalo sa birthday niya, isinama ko si Henry. Dumating din si Sylvia doon kasama sina Sammy, Papa at Tita Olivia. Naging civil ako para sa may kaarawan. Nagkaroon ng inuman kaya may mga nalasing kasama niya ang asawa ko. Nagpaalam siyang magbabanyo muna bago kami umuwi para makapagbawas. Ako na lang ang magmamaneho ng sasakyan pa uwi
dahil may tama na siya. Nakaramdam din ako ng kagustuhan na magbanyo, kaya sumunod ako. Laking gulat ko nang makita kong magkahinang ang mga labi ni Sylvia at Henry sa labas ng banyo. Pinipilit siyang itulak ng asawa ko pero nakapulupot ang mga braso niya sa batok ni Henry. Dali-dali akong lumapit sa kahiniklas sa buhok si Sylvia, kaya napalakas ang nguso niya sa bibig ng asawa ko. Wala akong pakialam kung magising ang lahat ng lasing sa party. Ang gusto ko, mangudngod ang mukha ni Sylvia. Pinagsasampal ko siya habang nakalupasay sa lapag. Nagising ang mga tao sa bahay ng pinsan ko. Inawat nila ako. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Sinabi ko na hinahalikan ng babaeng iyon ang asawa ko. Sinabi ni Henry na palabas na siya ng banyo nang sumulpot si Sylvia, saka siya biglang hinalikan. Nagulat ako sa sumunod na nangyari. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Papa at dumapo iyon sa pisngi ni Sylvia. Niyakap ng konsentidor niyang ina ang bruha. Nakita niyo na, Pa? Ganyan ang anak niyong paborito niyo. May sakit yata sa pag-iisip yan eh. Kaya lahat ng nagiging kasintahan ko, tinatarget niyan. Gigil na sabi ko. Anak! Magsasalita pa sana si Papa, pero nagtuloy-tuloy na ang bibig ko. Papa, nung bata ka po ba? Nagawa niyong ahasin yung asawa ng mga kapatid niyo? Saka, 2 taon lang ang tanda ko dyan sa anak niyo. At yung asawa mo, sinasaktan ako niyan mula noong bata pa ako kapag nakatalikod ka na. Tita Olivia, ang gusto niyang itawag ko sa kanya dahil hindi ko raw siya nanay. Anak, I'm sorry. Hindi ko alam. Marami kayong hindi pa alam sa akin, Papa. At kinukonsinti niyo ang ugali ng anak niyong yan. Kaya lumaki ang ganyan. Hindi muna ako makikipagkita sa inyo, Papa. Hanggat hindi niyo pinapagamot ang sakit sa utak ng anak niyo. Hindi gawain ng matinong tao ang ginagawa niya. Hinila ko ang asawa ko palayo sa bahay na iyon. Lumala ang sama ng loob ko kay Papa at galit sa mag-ina niya. Hindi na muna kami magpapakita sa kanya hanggat nariyan sa paligid si Sylvia. Siniguro naman sa akin ng asawa ko na hindi niya papatulan si Sylvia at ako lang ang mahal niya. Hindi raw siya magkakagusto sa babaeng walang respeto sa sarili. Natuwa ako dahil meron pa palang lalaking tulad niya na hindi madaling masilaw sa pangaakit ng ibang babae. Hindi ko pinapansin ang mga tawag at text ni Papa. Masama pa rin ang loob ko at bumalik ang trauma ko kay Sylvia. Hindi madali ang pinagdaanan ko sa kamay ng babaeng yon mula nang magkaisip ako. Muling lumipas ang mga araw. Nalaman ko sa pinsan namin na naghiwalay na sina Papa at Tita Olivia. Pinagtalunan nila ang pagmamaltrato sa akin ni Tita Olivia at ang pangaakit ng magaling niyang anak sa mga naging karelasyon ko. Naiwan si Sammy kay Papa at sumama si Sylvia sa nanay niya. Dinalaw ako ni Papa sa bahay para makapag-usap kami. Humingi siya ng kapatawaran sa mga pagkukulang niya sa akin. Noon ko naisip na alamin ang tungkol kay Mama. Baka sakali na may alam na siya kung nasaan ang tunay kong ina. Pero wala na silang komunikasyon pa. Ang huling alam niya ay sumama na si Mama sa Amerikanong nakilala niya sa medical mission bilang nurse sa Olongapo. Ibinigay ni Papa sa akin ang phone number ni Mama nang huling nagkausap sila. 10 taon na ang nakararaan. Hindi raw niya sinubukang kontakin iyon pagkatapos nilang mag-usap. Kabado man ay sinubukan kong tawagan ang numero. May sumagot sa kabilang linya. Boses babae. Hinanap ko ang pangalang Mildred Lazaro at nagpakilala akong anak ni Danilo Santos. Narinig ko ang malakas na hagulgol ng babae mula sa kabilang linya.
at ang pagtawag niya sa akin ng anak. Doon ko naramdaman ang lahat ng sakit na inabot ko sa loob ng maraming taon na wala akong kinilalang ina. Nanabik akong makita at mayakap siya. Matagal na raw niyang hinihintay ang pagkakataong magkausap kami. Pero itinatago ako ni Papa. Marami akong gustong ikwento sa kanya. Pero makakapaghintay naman sa pag-uwi niya. Umuwi si Mama sa Pilipinas, 6 na buwan matapos naming mag-usap sa phone. Gusto niyang dalhin kaming mag-asawa sa Amerika kapag nagkaroon ng pagkakataon. Nagdadalang tao na rin ako noon sa panganay namin ni Henry. Masasabi ko na naging maganda ang takbo ng buhay ko sa kabila ng pasakit na dinanas ko mula pagkabata ko. Ilang taon na rin ang lumipas. Gusto pa rin ni Mama na ipetisyon kami sa Amerika. Pero mas gusto naming manatili sa Pilipinas. Maayos naman ang buhay naming mag-asawa at may magandang trabaho. Sinabi ko na pag-iisipan muna namin ng asawa ko. Patuloy ang naging komunikasyon namin ni Mama at kinukumbinsi pa rin niya kaming sumunod sa Amerika. Si Papa naman ay nakipag-ayos kay Tita Olivia at kasalukuyang pinapagamot si Sylvia na na-diagnose na may delusional disorder. Iniisip niya na may karapatan siya sa akin, sa buhay ko, sa mga naging karelasyon ko, at kanya ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit siya umabot sa ganoong delusyon at bakit ako ang kinaiinggitan niya. Kinausap ako ni Papa na patawarin ko na si Sylvia at subukan kong kausapin. Hindi raw alam ng anak niya ang kanyang ginagawa, kaya dapat na mas unawain ko siya. Hindi ko alam, Mizuna ko. Hindi ko pa handang harapin si Sylvia at hindi ako masisisi ni Papa. Sa dami ng pinagdaanan ko sa mag-ina niya, hindi ko alam kung paano ko nakayanan lahat ng iyon. Sa ngayon ay tahimik naman ang pagsasama namin ni Henry. Kahit paminsan-minsang may problema at masasabi kong hindi ako nagkamali sa pagpili ng lalaking makakatuwang sa buhay ko habang buhay. Napakamaunawain niya sa akin at parating nakasuporta. Kaya po ako nakipag-ugnayan sa inyo upang makahingi ng payo sa mga tagapakinig nyo. Sa palagay niyo po ba, dapat ko na bang patawarin si Sylvia? Natatakot kasi ako sa mga pwede niyang gawin sa akin at sa pamilya ko. Lalo na ngayon na may anak na kami. Parang nabasa ko kasi na hindi gumagaling ang may ganoong uri ng sakit. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Mizuna ko. Sana ay nagustuhan ninyo ang binahagi kong kwento ng masalimuot kong buhay. Maraming salamat po and more power sa channel nyo. Lubos na nagmamahal, Isabel. Sana po ay naibigan nyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Mizuna ko at hanggang sa susunod na kwento.